Hello. Kamusta po kayo dyan? And nung na-present ni Doktora Jen, obesity here in, wow, 65%. Alam niyo ba yung top 5 cause of death, complication ng obesity? Alam niyo ba yun? Yung ischemic heart disease, diabetes, pangapat ng diabetes, cardiovascular disease, yung second, third is cancer, neoplasm, panglima, ano yung panglima? Hypertensive diseases, no? Obesity, complication niya mga yun. Wow! So, nandun kung overweight or obese na kayo, pwede kayong dun sa top 5 na cause of death here in the Philippines. Pwedeng mangyari sa inyo yun. And now, I'm going to discuss, no? Hindi ko alam kung are you familiar with low carb diet or low carb lifestyle? Keto. Have you heard of keto? Yes, it's slightly the same, but ang keto has high fat, moderate protein, and low carb. Ang low carb lifestyle, high protein, moderate fat, and low carb. I-discuss ko because why? Siyempre, set an example. Ako, because I did it. So, i-share ko paano ko na-experience yung mga struggles ko because I was obese too dati. And now, normal weight, from 2XL to extra small. Wow! Paalala, disclaimer muna, this is an additional knowledge learning. This is not to diagnose you, but additional learning to. If you have any health condition, consult your trusted doctor and sila po magkakausap sa inyo. Ito, additional knowledge to help you in your lifestyle. Alam ko, nahihirapan kayo. Alam ko, may health conditions ang iba. Yung iba, hindi pa alam. Nakakagulat. Na pagka nagpa-blood pressure kayo, nag-test kayo ng sugar, laboratory, magugulat kayo, baka hindi na siya nasa normal. Okay? So, always yearly, dapat nagpapa-consult kayo. Okay. Etong low carb. Etong ginawa ko to turn upside down si Doc Bry from 2XL to extra small. And it worked for me. Ang diet na ito, low carb, carnivore, vegetarian, paleo, Mediterranean, it is an individual approach. Pwedeng hindi para sa iyo, pwedeng iba. Okay? So, start lang tayo sa kaya. Paano? Usually, yung mga sinisimulan ko, are you ready? Hindi kakain ng kanin, tinapay, pasta, processed food, sugar drink, fast food. Kung kaya po ninyo yan, you can do the low carb. Okay? But, that's strict. Meron tayong liberal. Mamaya ko i-explain. So, yung first slide. So, low carb lifestyle is a diet where you eat very few carbohydrates. Usually, ang strict na low carb is 20 grams of carbohydrates a day. Extreme yun. May 50 grams, yan yung moderate. Ang liberal, 100 grams carbohydrates a day. Usually, ang kinoconsume natin carbohydrates per day, I think nasa 250 to 400 or more. Hindi nyo nabibilang yun. Bigyan ko kayo ng example. Ang 1 cup of rice has a 40 or 45 grams of carbohydrates. 1 cup. So, times 3 na yun na yan, 100 plus. Eh, may merienda, wala pa yung bread, wala pa yung mga dessert. High carbs po yan. So, sigurado yan, pumapalo ng 400 to 500 grams of carbohydrates a day ang nakoconsume nyo. Kaya kahit na anong exercise nyo, bakit hindi nawawala yung love handles? Okay, next. Carbs.
sugar food and starchy food. Yan usually ang pagkain natin ngayon. Whether we like it or not, yan na yun. Easy, ang daling i-prepare yata, ang daling bilhin. Hindi na kayo nagluluto, ayan, binibili na lang, o kaya nagpapa-deliver. Nung nauso ang delivery, no, or Grab, ayan na yun. Next. So, what you will eat in a low-carb diet, protein-rich whole foods, vegetable, ito yung above the ground. Kasi pag below the ground, mas mataas ang carbohydrates niya. Okay? Actually, ang vegetable will be yun magiging carbohydrates. Yung leafy vegetable, a bowl of it, mga 4 grams of carbohydrates. Kaya pwede ka mag-unli ng veggies. Then some fats, olive oil, coconut oil. Then, when you cut carbs, ito ang mga benefits. Sugar level stabilizes. Usually, when you intake food, insulin tataas. Pagka insulin tumaas, nag-i-store ng fat. Okay? Pagka normal ang insulin, nagbe-burn ng fat naman yun. Pero pagka sobra-sobra yung sugar na tinitake nyo, nagiging diabetes. Pagka sobra-sobrang taba ang nai-store nyo, nagiging obese or overweight. Okay? So insulin level drops, nagno-normalize. Easier to burn fats. Yes, pagka hindi mataas ang insulin natin, bakit tumataas ang insulin? Pag kumain tayo. Okay? So pagka mababa ang insulin natin, nagbe-burn na yan ng fat. And satiety increases. So kung kadalasan ang problem sa atin every 6 times a day ang meal, breakfast, agahan, merienda, tanghalian, merienda sa hapon, hapunan, may midnight snack pa. Diba? So, bakit ganun? Ba't nagka-crave? It's the sugar. It's the high carbs. Pansinin nyo, pag kumain kayo ng mga high carbs, sugar food, after 2 hours, parang gutom ka na. Okay? Yan yung benefit ng low carb. Pag walang sugar, walang mga high carb processed food, hindi kayo nagugutom. Okay? Next. Okay. Ito lang yung palagi kong ina-advise sa lahat. Eat whenever you are hungry. Ito yung problem ng mga Pinoy. Pag may pagkain, hindi ka gutom, you eat. Pag hindi ka gutom, may kasama ka kumakain, you eat. May dumating na pagkain, hindi ka gutom, you eat. First, alam nyo, yan yung napaka-effective. If you do not feel hunger, do not eat. Simple. Okay? Sa mga obese, sa mga may diabetic, napaka-effective niyan. You want to get thinner, mabawasan natin percentage dito ng obesity or overweight, eat whenever you are hungry. Kaya please, huwag kayong pumunta sa cafeteria. Wala kayong ginagawa, huwag kayong pumunta sa cafeteria. Kasi pag may nakita kayong pagkain, hindi ka gutom, kakain ka. Okay? And please, pag magba-birthday, diba? Ang hirap nun. Andyan na, hindi ka gutom, still eat. Nakakahiya pagka hindi ka kumain. Pero, yan ang pinaka-importante. If you want to be healthier, consume healthier foods, ito lang ang isang way that you can limit your intake. Eat whenever you're hungry. Okay? And also, you chew your food 20 times or more. Yan yung mga dito sa fast-paced generation, no? Late na tayo, ang bilis-bilis ng ano natin dito sa generation ngayon. 5 nanguya, lunok na. Please savor the food, savor the taste. 20 times or more dapat ang chewing before swallowing. Huwag yung nagmamadali kayo. Kaya
ang tendency niyan, yung satiety center ninyo, hindi gumagana. Akala nyo gutom kayo, pero kain kayo ng kain. So, kung hindi nyo ngunguyaing mabuti, hindi mag-signal yung satiety, yung busog na. 80% full ang dapat, not 100%. Nanggaling ako dyan, more than yata. Kailangan ko magtanggal ng sinturon eh. Ang sarap. Parang hindi ka nang umunguya dahil ang sarap. Ang problem niyan, parang kulang. So, you're going to get another serving. Another serving. 3 serving, 4 na serving. Wala. So, eat whenever you're hungry. Chew your food 20 times or more. Mas maganda sa digestion pa natin yan. Okay, next slide. Okay, yan. Nabanggit ko na, 50 grams, moderate low carb. Pag 100 grams, liberal po ito. Kadalasan, 2 cups of rice a day. So usually, kung 3 times a day kayo kumakain, sa umaga, tanghali, dinner, wag na kayo mag-rice. It will help. Okay? Pero yung pinanggalingan ko, totally tinanggal ko. I did a strict low carb, I studied it, and I did it. 1 month discomfort, 1 month. Ang discomfort ko lang na naramdaman was weak. I'm doing races, triathlon races. So lumalangay ako, nagbabike, nagra-run, mahina. Sabi ko parang walang energy. Pero nagagawa ko pa rin. Hindi yung hindi ka makabangon. Nagagawa ko slow lang, mabagal. Pero after a month, wow, sabi ko, parang lumakas ako Because nakikita ko bumibilis na ako. And eventually, doon ko na-realize, nalampasan ko yung mga discomfort, yung sinasabi na yung cravings, nawala na, and ang ganda. Ito yung nangyari sa akin. Then, continuous na ako sa lifestyle na to. Okay, next. Okay, ang iinumin nyo lang po, water, coffee, tea, and cocoa. No creamer, no sugar. Grabe, di ba? Parang, hindi ko kaya yun Sino mahilig sa 3-in-1? Naku po. Okay. Ipapaliwanag ko. 3-in-1. Sarap, no? Napakasarap. Twice a day? Once a day? Okay. Katulad nyo ako dati niyan. Ang sarap. I can consume 20 pieces of pandesal in 1 cup of 3-in-1. Sarap eh. 2 bite ng pandesal natin dati malalaki. Ngayon, maliliit na lang. Okay? Meron akong heartburn nun. GERD. Nung tinanggal ko ang bread, 3-in-1, nawala. Never ko na na-experience ang heartburn or GERD or reflux disease. May mapapansin kayo pagka palagi kayong high carbohydrates, parang may umaangat. Sumasakit dibdib. Kala mo may sakit ka sa puso. Lessen nyo or tanggalin nyo ang sugar, high carbs or processed food, magiginhawaan kayo. Okay? Next. Okay, ito yung mga snack. Minsan, di ba, nag-i-snack tayo? So, hard-boiled eggs, nuts. Allowed is handful of nuts, 2 or 3 times a week lang. Not every day. Yes. Ganyan kasi ako dati. Kahit na anong willpower ko, na 2 or 3 times a week, handful, never na nangyari yon. Naglagay ako sa garapon, at the end of the day, 1/4 na lang ang natira. And nagkakagout ako. Okay? Sumasakit. So, hindi na ako nag-i-stock ng nuts. Tanggal na yan. May nagregalo sa akin, Brazilian nuts. Wow! Kanyang kalaki ang Brazilian nuts. Napakasarap. Huwag nyo nang kainin. Huwag nyo nang tikman. Napakasarap. Kaso, hindi handful yun. Ang handful siguro mga 3 piraso.
I consumed more than that. Kinabukasan, ang sakit ng pako. So never, ever na akong nag-stock ng nuts. Pag may magregalo, pinapamigay ko sa mga favorite ko. Yan. Para maging favorite din nila ako. Okay? Yun yung isang technique. Gusto nyo mawala ng kaaway? Bigyan nyo siya yung sobra sa inyo, bigay nyo sa kanya. Babait sila. Di ba? Okay. So, cucumbers, isa ring snacks sa low carb. Very effective po yan. Pero, usually, hindi ako nag-i-snack. So, 2 meal a day ako. Yung umaga, usually 12 noon or 1 p.m. ang first meal ko. Then, yung second meal ko, 6 or 7 p.m. na. Minsan, 1 meal a day. Pagka napaka-busy ko na. And I still feel energetic. Akala nila, nanlalata. No. Once you're fat adapted, mas energetic ka. May strength ka pa rin hanggang gabi. Kadalasan, napapagod lang ako pagka nagte-training ako twice a day. Pero ang ginagawa ko lang, magnanap 20. Ang nap pala, 20 minutes lang. Huwag nang sobra doon. Nap po yan ha, hindi yan sleep, hindi yan ano. When you take yung midday, natok, 20 minutes, mag-alarm lang kayo. Power nap ang tawag yan. Para hindi kayo mapuyat sa gabi. Kadalasan yung nangyayari yan eh. Tutulog kayo ng 2 hours, tapos pagdating ng gabi, hindi kayo na inaantok. Dahil doon, nap 20 minutes. Yes, next. Ito yung what to avoid. Sa simplest form, ang low carb, no sugar food and drinks. Yan yung pinakaunang-una. Kahit saang diet, lifestyle, pinapatanggal ang sugar. No? So if you're going to embark in a low carb lifestyle journey, etong unang-unang tatanggalin nyo sa circulation ninyo. Sugary foods and drinks. Processed foods, palagi ko sinasabi, pag may health conditions, gusto nyo gumaling sa health conditions, or bumaba ang inyong mga maintenance, mabawasan, focus on home-cooked meal. Magbaong kayo. Pero syempre, na-advise ko ang condiments, wala nang yung mga additives. Salt and pepper lang. Walang lasa. Pag nasanay po kayo, just salt and pepper, after 2 weeks to 4 weeks, masasanay, mag-a-adapt ang taste nyo. Sasarap po ang pagkain ninyo kahit salt and pepper lang. Pero kung nasasanay kayo, puro additives, hindi masasanay ang taste buds nyo. Kailangan maging virgin ulit ang taste buds natin. How? Salt and pepper lang. Okay? Fast foods. Okay. Food business. Food business, pasasarapin nila ang pagkain. Ngayon nga nilalagyan niya ng sugar. Right? Pansinin nyo, ang tatamis, ang sasarap. Kasi food business, kailangan babalik-balikan ng customer. Pero if you have health conditions, diabetes, hypertension, obese, overweight, arthritis, gouty arthritis, focus lang kayo sa home-cooked meal, walang fast food, walang processed foods, and starchy foods. Marami na sa grocery, starchy vegetable. Mas preferred natin yung fresh. Preferred natin real foods. Usually nasa wet market section lang. Parang iisa lang yung section na yan, kukonti pa ang ano. Halos 90% sa grocery, puro nakakahon, naka-plastic, nakalata, processed food. So if you want to be healthy, eat real foods, home-cooked meal, sanayin nyo lang po. Alam nyo, ang katawan natin, very amazing. Sa umpisa, akala nyo hindi nyo kaya, but when you have a right mindset, you want to be healthy, ayaw nyo na yung ang bigat, hinihingal pag-akyat ng second floor, third floor, hinihingal kayo. Kung gusto nyo mawala yan,
You need to change your lifestyle. Etong topic ko is for nutrition lang. 80% of your health, nutrition. Kaya yung mga very active, pero medyo chubby pa rin, 20% ang exercise. Activity will be only 20%, pero importante pa rin siya. Lalo na kung nag-lose na kayo ng weight, nagsasag na yung mga skin ninyo. Imagine nyo, si Doc Bry, obese 2XL, saan na yung nagsasag niyang skin? Wala. No? So, walang surgery. Wala. Do exercise para mag-tone ang mga nagsasag na skin. Okay? Next. So, eto pa yung mga benefits ng low-carb lifestyle. Weight loss. Yes. Kung 2 meal a day lang kayo, 1 meal a day, tanggalin nyo ang sugar. Kasi usually, ang high carbs, sugary foods, nag-cause ng insulin spike. When you have insulin spike, nag-i-store ng fat. Okay? Pagka sobra yung sugar, nagkakos ng diabetes. So, sobrang fat, nagkakos ng overweight or obesity. Kung gusto nyong hindi mag-insulin spike, no high carbs, no sugary food, normal lang ang insulin, mababa ang insulin, mag-burn ng fats. So, mapapansin nyo, 2 weeks, 3 weeks, every month, monthly, mag-weigh kayo, tingnan nyo, naglulus ng timbang. Wala pa kayong ginagawa, wala pang exercise to. Nutrition lang ang i-prioritize nyo. Darating ang after a month. Huwag everyday mag-weigh, ha? Monthly. Mas, pagka everyday kayo nag-weigh, bumababa. Uy, tumaas. Uy, it doesn't work. Hindi para sa akin to. Wag. Be patient. Okay? Be patient. Okay. Satiety, satisfy ka. Why? Ang low carb, nagbe-base sa protein. I did eat a protein, yung ribeye, steak, nagulat ako. Lunch yun, 2 p.m. First meal ko yun, 2 p.m. After a talk sa barangay. So, kumain ako ng steak. Kinagabihan, may dinner. Sabi ko, ba't hindi ako gutom? So, hindi ako kumain. Alam mo, next meal ko, 12 noon, 1 p.m. Kaya ang protein, yun ang problem, no, sa mga medical field, mga practitioner. Akala nila, when you embark in a low-carb lifestyle, alam kasi nila 6 times a day ka nagmi-meal. So, mataas ang protein, high protein, masisira kidney mo. No, it has a natural caloric deficit. Ibig sabihin natural, 1 meal or 2 meal a day ka lang. And if you're going to chew your meal properly, yung satiety, mabilis ka mabusog, ang tagal mo magutom. So, yun lang yung kaya sila natatakot. Akala nila malaki ang protein intake mo 6 times a day. Delikado po yun. Kaya usually, itong lifestyle na to, if you have health condition, you need to be monitored or guided. Kung, halimbawa, may diabetes kayo, nag-i-insulin, kailangan po ng monitoring and guidance. Magpapaguide. Usually, 2 months, mag-guide kayo, alam nyo na ang gagawin ninyo. Guidance lang ang kailangan. Pero hindi yan lifetime na guidance. Kasi lifestyle natin yan. Kung pag-aaralan nyo for 2 months, meron nag-guide sa inyo, matututo kayo. Eventually, after 2 months or 1 month, depende sa inyong cognitive, pananaw nyo, or sa paano mag-absorb ng knowledge na to, doon tatagal na, matututo kayo, magiging lifestyle nyo siya. Parang masasanay ang katawan ninyo. Katulad ko, nasanay na ako, for 5 years, eto nang ginagawa kong lifestyle. Walang rice. Gugulat sila eh. No? Paano ko nasusustain? And still may energy pa ako doing races, hindi pa ako kumakain, nagre-race na ako. No? So, amazing. Nakaka-amaze siya. Okay? And, ayun, nawala.
Pabalik po. Ayun. It does reverse type 2. How did I say that? For 3 years, na nag-handle ako ng mga low-carb patient, low-carb na individual, for 3 years. Ito yung nakakatuwa sa practice ko, no? Never in my practice na natatanggalan ko ng medication ng pasyente. I always add, dati nung high carbs, mga patient ko, dagdag ako ng dagdag ng medication. Ngayon, very fulfilling ngayon ang aking practice because meron akong mga patient na nag-i-insulin, diabetic, hypertensive, unti-unti ko natatanggal ang maintenance. Example is, insulin 45 sa umaga, 45 sa gabi. Insulin. Down to 0. Then nag-follow up sa akin after 3 months, mga 3 consecutive na 3 months, nagpa-follow up sa akin. Normal ang HbA1c, normal ang sugar. And very appreciated siya at nag-guide ko, na-monitor ko, and she did the lifestyle, the low-carb lifestyle, safe. Hindi yung nagkanya-kanya. Yung iba kasi, tinatanggal yung insulin, tinatanggal yung gamot kasi magbabago naman ako ng kakainin. Yeah, may iba pwede yon, pero hindi lahat. Kaya nga, individual approach palagi. You need to have clearance with your trusted doctor or kung naglo-low carb kayo, a low carb doctor. Kasi maiintindihan niya kung ano ang situation nyo. Marami kasi against sa low carb. Naiintindihan ko yon kasi hindi nila napag-aralan. I did research on it. I did studied it, no? So, ginawa ko sa sarili ko, and ito ang kinalabasan. And also my patients, dumadami sila. I handle CKD, nag-insulin, may cancer din. Pero, lifestyle lang ang inaayos ko sa kanila. Hindi ko, sabi ko, you still need to follow up on your, kung cancer, oncologist. Kung CKD, nephrologist. Kung diabetic, you still need to follow your endocrinologist. Ang aayusin ko lang po sa inyo, etong lifestyle ninyo. Okay? Yun lang. And kaya sila natutuwa, every month or every 2 months or 3 months, there's an improvement sa kanilang laboratory results, sa kanilang well-being. Mas alive sila, mas energetic, hindi yung dati na nanlalata, inaantok. And yung mga obese, nagiging overweight, then nagiging normal. Unti-unti, nababawasan ang kanilang timbang. And na-maintain na nila. Through follow-up din, kasi may mga times, meron silang hindi naiintindihan pa rin sa low carb. Okay? And next. So, ito yung natin. If you want to change your lifestyle, you need to have new start. May mga, new start, nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust in God. Una, nutrition. Next. Okay. You cannot out-exercise a bad diet. So kahit na anong exercise, kahit na mag-join kayo ng gym, sumali kayo sa Zumba, pero after that exercise, punta tayo sa fast food, punta tayo sa karinderya, kakain, it won't work. Sayang lang ang in-enroll nyo sa gym, sayang lang yung pinagod nyo sa Zumba. Okay, next. Another advice. Kung ako yan, don't eat from a box. Ito sabi, eat less. No. Kasi yan yung nag-ano ng cravings. Makatikim lang kayo ng konti, nahanap-hanap nyo na. You need to focus on the fresh, the real foods.
So, eat real foods. Kung gusto, kung may garden kayo, magtanim kayo ng gulay, real foods po yan. Hindi yung nasa grocery, nakapack, may starch na yan, merong additives, may preservatives. Next. Okay, exercise. 150 minutes per week. Dapat moderate intensity. Pero kung nasa sedentary lifestyle kayo, you just start na kahit light intensity lang. Paano magiging moderate? You can talk, but you cannot sing. Moderate yan. So pagka nag-exercise kayo at nakakakanta kayo, medyo i-level up nyo. Okay? So pagka nakakapagsalita at feeling nyo hindi kayo makakanta, nasa moderate intensity na kayo niyan. 150 minutes per week. So usually mga 21 minutes per day. So pwede kayong 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa gabi, or kung kaya nyo 30 minutes a day, much better. From sedentary, hindi nyo kailangang tumakbo. Kailangan mag-start muna kayo sa walking. Then syempre, wag naman magtatagal sa walking. Kailangan i-elevate nyo, i-level up, brisk walking. Walk, brisk walk, walk, brisk walk. Pagka nasanay kayo doon, puro brisk walk na. Pag nasanay kayo sa brisk walk, parang hindi na kayo napapagod or hindi na kayo napapawisan, jogging. Pero wag kayo from sedentary, nag-jogging agad kayo, it won't work. Hindi nyo masusustain yun. Titigil kayo. Aayaw kayo. Okay? Sa children, 60 minutes per day. Hayaan nyo sila maglaro. Kung more than 1 hour, much better. Marami na ngayon mga magulang. Nagtataka ako, may mga patient ako, mga parents, ayaw palabasin ng bahay. Tinanong ko siya, nung bata ka ba? Saan ka naglalaro? Sa labas do. Umakyat ka ba ng puno dati? Opo. Eh bakit ayaw mo yung mga anak? Yung anak mo, ayaw. Natatakot madapa. Kailangan ibalik natin yung dati na naglalaro sa labas. No? So, need ng children 60 minutes, 1 hour or more to play outside. Okay, next. Okay. Exercise, ang second. Itong differentiate ng malabo, no? Yung sa taas, tatlo yan, no? Tatlong muscle. Tatlong imaging. 40 years old, triathlete. Okay. Yung sa gitna, 74 years old, sedentary. Okay? Puro muscle dun sa ano. Dito, puro fats. Ito, 74 years old, triathlete. Walang pinag-iba dun sa 40 years old. Okay? If you want to be more healthy, do not be sedentary. Paano ko sasabing sedentary? Mas mahabang oras ninyong nakaupo or nakahiga. Usually sa mga employees sa office work, ina-advise ko 2 hours sitting, mag-alarm kayo, you need to stand. Mag-walk. Okay? So, sa sedentary, you need to do activity, 150 minutes per week. Walking lang. Hindi nyo kailangang very strenuous. Daily walk, magagawa po ninyo yan. For 1 year, gawin nyo yan, mag-i-improve ang health nyo. Next. And water. Ito yung easiest na makompute ko na kung ano ang allowed na water sa katawan natin from a nephrologist. Okay? 100 pounds of your weight, kung halimbawa ang weight nyo 100 pounds, i-divide mo sa 2, 50, so yung 50 ounces, convert sa liters, ayan, so approximately 1.5 liters of water a day. Ayan. Yung iba kasi, 4 liters, 5 liters. There are 2 types of dehydration. Over-consuming ng salt, okay, and over-consuming ng water. Nakaka-dehydrate din po. May patient ako, no? Very extreme din siya. Sa low carb, allowed ang salt. Sinobrahan naman niya. Puro salt. Pinch, pinch, pinch. Palaging pinch. Ang allowed per day na salt intake natin,
1 teaspoon. Ang 1 teaspoon nasa 2,300 milligrams of salt a day. Yun lang allowed. Okay, 1 teaspoon. Malamang na sobrang siya, na confine, dehydration. Okay? So, sinabi, less salt. Tama naman, kasi sobra na siya sa salt. Ang problema, dinamihan niya ang water. Second time around, naka-admit siya, dehydration. Too much water. So, dapat balance lang. Okay? So, kailangan matuto tayo doon eh. Minsan, hindi natin alam kung ano yung too much and yung okay lang. Okay? Next. Sunshine. Sino nagpapaaraw dito? Good. Vitamin D3. Kung hindi kayo nagpapaaraw, need nyo ng vitamin D3. Pero, Diyos ko, napakaswerte ng Pilipinas. Andyan lang yung araw. Sa ibang bansa, wala. No? 30 minutes, ang maganda nga daw is 10 a.m. to 3 p.m. 3 p.m. Huwag lang naman oras. Although 30 minutes, allowed na po yan. Pagka sumobra kasi, syempre, kung wala kayong melanin dyan, pwedeng skin cancer. Okay? Next. Okay, temperance. Ano yung temperance? Parang ayuno to eh. Sa mga vices to. So, sa mga umiinom, sa mga sugar, please, the strict limit. Kung kaya nyo ng wala, much better. Smoking. Alam nyo bang obesity, papalitan na ang smoking as, di ba smoking leads to cancer? Obese, parang malalampasan na niya ang smoking as one of risk factor for cancer. Okay, so this, next. Air. Swerte nyo dito, fresh ang air, may puno, no? Unlike sa city, na puro sasakyan. So, breathe air, mas importante yan sa food. Air. Fresh air. Next. And rest. Early to bed, early to rise, make your body healthy and wise. Eh, sa society natin, sa generation ngayon, puyat. No? 12 midnight, kumakain pa lang 11 p.m. Tutulog 1 a.m. So hopefully, dito po, matulog na maaga. Next. And, pinaka-importante, trust in God. And I hope, lahat naman, no? Andyan tayo. Meron tayo niyan. With all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. So, ito ang aking mga pictures. Next. So, wag po tayo masanay sa ganito. Pills, ang sabi nila, may gamot naman. So, I can eat anything. May gamot naman tayo. Bababa din yan. Okay? Walang pila ang lifestyle change. Mas gusto ang pills and surgery. Gastos. Kaya nga, usually, ina-advocate ko rin ang fasting. It's free. Pwedeng gawin ng sino man. Convenient. Kahit saan, pwede mong gawin. And it's effective. Pagka nag-fasting kayo, hindi kayo nagugutom. Sanay kayo mag-fasting. 1 meal a day, hindi magastos. Sabihin nila, ang keto, napakagastos. Ang low carb, napakagastos. Kasi puro karne. Karne. Hindi po siya magastos if you're going to eat 1 meal a day. Imagine mo, magluluto ka lang once. Di ba? Okay? Fasting is cheap. Free siya. Kahit sino pwede nyo gawin. Hindi ka gagastos sa bulsa mo. Hindi ka bibili ng pagkain. Hindi ka magluluto. Gasera. Hindi mo magagamit. So, libre lang siya. And affordable. Next. Ayun na yung mga ano natin. Ang cute, no? Well, dati, ang sabi nila, pagka cute, pag chubby, parang mayaman ka. Ayan, mayaman sa taba. Okay, pero hindi siya healthy. Okay, next.
Ayan po ako dati. Yung residency training ko. Diyos ko. Ayaw ka nang bumalik dyan. No? Mas malaki pa ang tiyan ko sa inyo. No? Ang laki-laki. And paano nangyari to? Lifestyle change. I did the low-carb diet lifestyle. For discipline, proper right mindset, proper nutrition, proper low-carb nutrition, fasting, and an active lifestyle. Hindi pwedeng kulang itong apat. Dapat hindi pwedeng nutrition lang. Hindi pwedeng exercise lang. No. You need these 4. Okay? Next. Ayan. Obese. Okay? Ayan. Pwede kayong maging ganyan. Lifestyle change. Nutrition. Mag-focus kayo. Diyan lang kayo mag-focus sa nutrition. No sugar food, no processed food, no fast food. Focus on home-cooked meal. Magiging ganyan kayo. Next. And please, follow my page. Dr. Brian Aubrey Castillo. May mga lecture dyan, may mga topic about CKD, diabetes, hypertension, gout, lifestyle. And mapapanood nyo din yung mga luto sa YouTube. Dr. Brian Aubrey Castillo din ang pangalan sa YouTube channel ko. May mga luto po ako dyan. Okay? And mga exercises. So, thank you. Next. Hope may naintindihan kayo and hope you start now. Do your lifestyle change. Parang hindi ko kaya. Kaya nyo yan. Thank you. Thank you, Dr. Rai. So, in the interest of time, first, we'd like to thank our speaker, Dr. Brian Castillo. I'm so proud as his senior chief president of our Yes. siya. Pero yung clerkship kami, mag-duty kami. Ang rule ng clerkship, uunahan siyang matulog. Kasi kung sa sobrang lang niya, tapos na matulog. Yes. Hindi ka na makakatulog pag tao na siyang matulog. So, unahan kami noon, tutulog na kami bago siya matulog. Yan ang siya kalaki. Hindi nila sinasabi sa akin na malakas akong maghilik nun. Okay? Kasi namin yan. Yes. Pero, yun, kailangan siya unahan matulog. We will give time for maybe 3 or 4 questions. Yeah, sure. Kung may questions po kayo, now is the time. Question, share? Yes. Alright. Sa journey naman, nag-cheat day po ba? Yes. Yes. Actually, nung nag-try ako yan, no, on the first 3 days, wow, para akong no energy. Although I can still walk, mape-perform ko yung mga duties ko, mga trabaho, pero feel weak. Ginawa ko, testing, kumain ako ng tinapay. Para akong Darna, yung bato, pag lunok ko, wow! Yung pala yun. Okay, so, nag-decide ako, sige, try ko to. Kahit na nanghihina ako, itra-try ko. After 1 month, na ano ko yung discomfort, pero hindi ako nag-cheat nun. Dire-diretso. If you want to reverse your health condition, kailangang strict. Okay? Pero you can do the liberal, yung sinasabi ko nga, liberal low carb. Unti-unti, pero syempre, mas matagal ang changes. So, ang disadvantage niya, pwede kayong bumalik sa dati. Yun yung disadvantage nun. Pero you can do that. Kadalasan, ginagamit ko ang liberal sa mga 70 years old and above. Pero nagugulat ako, may mga 70 years old, 74 years old na babae, kaya ang strict low carb. Basta may nakamonitor, may nag-guide sa kanilang physician or a coach, kaya. Pero kung elderly, mas preferred doctor ang mag-monitor. I do monitoring and guidance kasi. Lalo na sa mga nag-i-insulin, hindi pwede mag-low carb ang mga diabetic kasi napakadelikado. Kailangan i-monitor siya
Lalong-lalo na pag nag-i-insulin. Kasi drastic ang pagbagsak ng sugar. Kung walang nakamonitor na physician, delikado. Kaya, ang low carb ay okay if may guidance. Kung walang guidance, napakahirap, delikado. Okay lang doon sa mga walang health conditions eh. Kaya nila eh. Pero yung mga may health condition, napakadelikado. Yes, you can cheat. Ang mahalaga dito, babangon ka. Mag-cheat ka ng 10 times, bumangon ka ng 11 times. Yun lang yun. Deserve ko to. Deserve Yeah. Tatanong ko lang, meron bang tendency magkalaro na po yung weight loss ng isang tao? Kahit ano, Meron. Individual approach pa rin. Kasi meron, na gusto na nilang fasting, strict low carb, dire-diretso ang pag-loss ng weight. Meron ako mga patient, hindi nagpapa-monitor sa doctor, nag-low carb sila, nagustuhan kasi lahat ng nararamdaman nila, sakit ng katawan, hilo, lahat ng nararamdaman nila nung nag-low carb sila natanggal. Kaya tuwang-tuwa sila sa lifestyle na yon. Ang problem, dire-diretsyong bumaba ang timbang. So, nung nagpa-consult sa akin, 10 kilos underweight. So, sabi ko, napakahirap mag-gain, pero etong gagawin natin. So, after 6 months, naka-gain siya, kulang na lang 4 kilos underweight na siya. Pero unti-unti, mabagal siya. Unlike yung sa low carb, mas mabilis ang mag-lose ng weight compared sa mag-gain ng weight. Kailangan babantayan talaga. And hindi nagpapabantay kasi kung ang feeling mo is nawala ang symptoms mo, nawala ang mga discomfort mo, siyempre tutuloy mo siya, di ba? So, yung sa iba naman, individual approach, yung iba, kahit na anong gawin nilang nutrition, low carb, strict, bakit yung timbang ko hanggang dito na lang? Nutrition lang inayos niya eh. What about the fasting? What about the exercise? So, meron tayong aayusin doon. Tapos, titingnan ko pa rin kung ano yung mga kinakain. Kaya yun yung mas maganda is naka-guide, may monitoring, para makita kung ano pa yung mga kulang na pwede mong gawin. Kasi hindi mo pag-aaralan agad-agad yan eh. Through videos, iba ang theoretical, iba ang lecture, iba ang practical. Sinasabi ko sa mga patient ko. Iba po kasi individualized, kung ano yung problem mo, aayusin natin dun lang. Nalilito sila pagka theoretical, nagugulahan na sila. Ayun. One last question. Yes, ma'am. Dok, anong comment mo kapag may thyroid problem or weight loss? Di ba pag hypo, mabagal ang metabolism? Yes. Hyper, mabilis naman. Yes. Yes. Okay. Kaya yun palagi kong inaano yung 4 discipline. No? Sa umpisa, kasi bakit tumataba? Siyempre, yung metabolism, no? Mababa. So, para pataasin ang metabolism, dapat walang insulin spike. So, pagkain pa rin, nutrition. Eat the real foods na hindi nag-spike ng sugar. So, hindi nag-spike ng insulin. Gaganda ang metabolism. Then, sasamahan natin ng exercise. Yung sa mga hyper naman, ayusin lang yung pagkain. Marami po akong mga gina-guide, minomonitor na hypothyroidism, hyperthyroidism. After 2 months, normal lahat thyroid function test. And sabi ko pa rin, medication will be adjusted by your endocrinologist. Ang guide ko lang, lifestyle change. And yung iba, nababawasan ng gamot. Yung iba, pinapamaintain, that's okay. As long as you are doing a lifestyle change, a healthy lifestyle change, pasasaan at maggaganda ang pakiramdam nyo and all yung chronic diseases, maayos eh. Hormonal, sa thyroid hormone ang problem. Ayusin mo yung nutrition kasi
sa panahon ngayon, ang dami ng studies na when you change your lifestyle, what you put inside your body, mas nako-correct ang ating katawan. Inflammation na-address. Kaya na-amaze nga ako dito sa low-carb lifestyle na advocacy ko because ang dami kong mga patient na mayroong thyroid problem, may asthma, CKD, cancer. Meron akong cancer patient. Tuwang-tuwa ang kanyang oncologist. Why? Yung bone density niya. Siya lang daw ang pinakamagandang bone density na nakita niya sa mga patient niya na nagkikimo. Why? Imagine, 64 years old, nag-i-squat, doing lifting weights. Nag-start siya siyempre sa magaan lang. Then eventually, kung ano kaya ng katawan, she's doing squats, bench press, no? Imagine, tumakbo siya sa 5-kilometer run. Cancer survivor to. Although nagkikimo siya, ang mga cancer patient ko na nag-low carb, yung mga complication after a chemo, hindi niya naranasan. Vomiting. Kasi, nagpa-fasting siya eh. So, yun ang problem sa mga cancer patient na nagkikimo. Di ba? Suka ng suka. Walang kanang kumain, no shoes. Walang naramdaman tong naglo-low carb na cancer. No? Tinuro yung tamang food, nag-fasting, nag-exercise, improve ang kanyang health. Nag-improve sa lifestyle change na ginawa niya.